May nakita ako online, tikman natin. Pillows ulit pero paghaluin naman natin yung ube and chocolate. So itong dalawa na nga yung Pillows chocolate, Pillows na ube flavor. Actually dapat sponge yung gagamitin ko dito kaso wala doon sa convenience store malapit sa amin eh. So ito na lang, ube and chocolate din naman to eh. Dito medyo curious ako kung ano yung magiging lasa kasi ube tsaka chocolate pagsasamahin mo, medyo weird lang. Okay, so ito yung mangkok, ilagay na natin. Uy. To smell test. Amoy ube naman. Natural ube yan. Mga hindi nakakaalam, first time ko makakatikim ng Pillows na ube flavor. So ito yung first reaction ko. Okay naman. Para lasang ube jam lang, ganon. Yung dalawang bagay lang kasi ako nakakatikim ng ube. Una sa halo-halo, tapos pangalawa, yung binibenta sa Baguio. Ayun, lagyan na natin ng milk. Sabi nila no nakaraan kasi nga natapon, wag daw ganyan, dapat daw pag ganon. So sige, subukan natin. Okay game ha. Wag ganyan, ganito ha. Sige. Pag to natapon, ako sinasabi ko sa inyo. Huy! Himala, totoo nga! Totoo nga, legit! Galing nyo ah! Ito medyo na paraming nalagay kong gatas. Mga hindi nakakaalam, lactose intolerant ako. So kinakabahan ako, pinagpapawisan ako kasi alam kong pagkakain ko nito, sasakit yung tiyan ko hanggang bukas. So bahala. Total sasakit na naman yung tiyan ko, dagdagan pa natin ng gatas. Woo! Meron pang dalawang natira pero di ko na to gagamitin kasi nung last time sobrang tamis eh. So siguro okay na to. Game. Pillows, ube and chocolate. Lagay yung babad muna natin. First taste. Pagalaya na. Pantayin natin. Dalawang ube, dalawang chocolate yan. Hindi ko malasahan yung ube. I mean, don't get me wrong masarap siya. Pero hindi ko malasahan yung ube. Nalalasahan ko yung mismong biskwit niya. Pero yung laman na ube, hindi ko makakuha. Try natin ang ube lang. Ayan o, dalawang ube lang. Lagyan natin ng sabaw, gatas. Sarap. Parang mas masarap pa nga yung ube kaysa sa chocolate eh. Hindi siya masyadong matamis. Tapos, nababalance nung milk yung lasa niya, if you know what I mean. Try natin ulit mag-ASMR. Okay, game. At alam mo yung mga nagla-live tuwing madaling araw. Game. Oh. Sarap. Sarap. Pero medyo naiiyak na ako. Kasi alam kong tatambay ako sa CR pagkatapos ko kumain eh. Alam niyo ba kung gaano ako katapang? Alas 11 na, and ngayon ko to sinushoot. So mamayang madaling araw gigising talaga ako. Kasi ang sakit ang tiyan ko. So habang nandito pa kayo, kukwentuhan ko na lang kayo. Alam niyo kung paano ko nalaman na lactose intolerant ako? Nung bata kasi ako, mahilig ako uminom ng Milo. Tapos lagi ako nagtataka. Umiinom kasi ako ng Milo bago ako pumasok ng school. So nagtataka ako, bakit laging sumasakit yung tiyan ko? So na-realize ko, yung Milo yon. Kasi tinry kong hindi uminom, hindi sumakit yung tiyan ko. So sa Milo nga galing. Hindi ko sinasabing kasalanan ng Milo Sinasabi ko yung parang milky niya something. Ayun yung nagpapasakit ng tiyan ko eh. Kasi kahit umiinom ako ng Milo, Yakult, ano pa ba, basta may gatas or masyadong chocolate, doon talaga sumasakit yung tiyan ko. Lika na nga, ubusin ko na nga to. Sarap. So ayan, medyo konti na lang yung natitira. In fairness naman, sa Pillows, hindi siya agad nadudurog. So, kahit kainin mo siya, matigas pa rin. Okay, last to. Sarap naman. Ay, parang pwede nga siya ipalit talaga sa cereal. Yan. Ang dami pang natirang gatas and ayoko rin lagyan ng Pillows. So, iinumin ko na lang. Bahala na. So ayun lang naman, I mean, masarap siya. Huwag ka lang talaga siguro kakain ito kasi matamis lang talaga siya. And also, lalo na kung lactose intolerant ka nga, panigurado, tatambay ka talaga sa CR. So,
i-ready mo na yung cellphone o yung mga shampoo kasi magbabasa ka talaga ng ingredients. So ayan lang naman, nag-enjoy ako sa mga ganitong content. So comment nyo na lang kung meron pa kayong gusto nyong itry kong kainin. Or wag naman yung sa laula wag naman yung parang ano ba, yung mga kino-comment nyo mga kadiri naman parang di na kinakain ng normal na tao. So alam mo yun, comment nyo naman yung realistic yun lang. Thank you.